Ngunit ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hindi po bago. Ito ay madalas natin nakikita. Nung last year, natandaan ko, nagpalabas ako ng video ito yung tungkol doon sa nagalit ng ating Panginoon, doon sa mga ginawang parang palengke, yung temple courts, yung harapan ng templo. At alam ko, lahat tayo ay pamilyar dito. Nakita natin, ang ating Panginoon ay hindi lang basta-basta siya naggalit, di ba? Naghanda siya. Ang sabi ay gumawa siya ng parang panghampas talaga. Pero ito ay hindi niya ginamit. Kahit naman dun sa video, hindi na ginamit sa mga tao, kung hindi doon sa mga hayop para ito ay magsialisan. At nakita natin ito na sa matagal tayo sa church, iba sa atin ay sa mga Sunday school at even sa mga preaching ay lagi natin nakikita yung senaryo nito. Ito ay matatagpuan natin sa John. Open your Bibles in John chapter 2 verses 13 to 22. John chapter 2 verses 13 to 22. So, ito po ang sinasabi sa wikang Tagalog. Malapit ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa itong panghagupit, at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ay tutupok sa akin. Dahil dito ay tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang ipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan, kaya't nang siya ay muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Pagpalain nawa ng Diyos ang bahagi ng kasulatan na ngayon ay ating pagbubulay-bulayan. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming namang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaralan, Panginoon, at buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang maunawaan namin, Panginoon, ang aplikasyon nito sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. At nawa, Panginoon, bilang mga mananampalataya, patuloy naming maalala, Panginoon, ang mga aralin nito upang magamit namin ito sa aming paglago. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Kapunan po tayo. So mga kapatid, tulad po nung nasabi natin, ito po ay pamilyar na. Na-imagine nyo yung senaryo, lahat tayo ay pamilyar doon sa kwentong ito. Sa panahon po ng tuwing sasapit po ang mga pesta sa bayan ng Jerusalem, meron pong 3 feast. Ito po yung Passover feast. Alam naman natin yung Passover, na kaya po ito tinawag na Passover nung ang mga Hudyo ay nandoon sa Egypt. Hindi pa sila nung nagpadala ng
angel of death. No? Ano ang sabi ni Moises? Maglagay kayo ng dugo ng lamb. No? At the angel of death will pass over. So naligtas ang mga Hudyo. No? So ito yung siniselebrate nila. Passover feast at yung isa is the Pentecost. No? Yung Pentecost at yung Feast of Tabernacle. No? So mayroong tatlong feast na ang mga Hudyo ay bumabalik sa Jerusalem. Siniselebrate nila ito, no? Taon-taon. No? Kumbaga sa major holiday nila ito. At sa mga panahon ito ay malapit na yung Passover feast. No? Nung setting po natin na ito. At dahil dito ay may mga pag-aalay. No? Kaya may mga pag-aalay kasi nga ito yung kanilang tradisyon at ito yung paniniwala nila kung paano magkakaroon ng katubusan yung kasalanan. No? Ito yung panahon nung practices. No? At alam naman natin sa panahon ng ating Panginoong Hesus, no? Siya na yung lamb, no? Siya na yung sacrifice. No? At hindi na kailangan mag-alay pa ng paulit-ulit. Pero nga, dahil dito, ito ay ginawang hanap buhay, ginawang negosyo. No? Negosyo ito ng temple. No? At ang mga main character dito na galit talaga ang ating Panginoon, yung mga money changer. No? May money changer at yung mga nagbebenta ng mga hayop. No? Kasi nga magdadala ka, no? Alam ko, may mga na-discuss natin ito ng mga nakakaraang taon. No? Kasi imagine niyo kung sa ibang lugar ka pa, magdadala ka ng baka o ng kambing o anumang hayop, kailangan walang kapintasan. No, imagine mo kung malayo ka pang nagtakbay, tapos siyempre, ano yung sa negosyo? Siyempre, negosyo yun eh. Sasabihin, may kapintasan yan, hindi na pwede. So, hindi mo ngayon maniaala yung hayop mo, mapipilitan ka ngayon bumili sa kanila. So, ganun yung sistema. No? Pagdating naman sa pera, yung bakit, sabihin nyo, Pastor, bakit kailangan pang may money changer? No? Sipin nyo, pag uwi kayo ng Pilipinas, dala nyo euro, papalit nyo ng peso. No? Ang kaisipan naman doon kung bakit nagkaroon ng pagpapalit ng pera kasi ang temple coins, no, naniniwala sila kasi na itong mga coins na ito ay mayroong mga Diyos-Diyos. No? May mga Diyos kasi nakalagay doon nung time na mga Greek gods, yun ang mga nakalagay sa pera. No? Siyempre, di ba, sa Old Testament huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung kaisipan nun. Kaya bawal yung mga perang labas. Nagets nyo? So, kailangan nilang ipalit. So, pagpapalit naman, meron naman silang 10% commission. No, imagine nyo, kung yung piso nyo, pinalit nyo, 90 cents na lang ang mabibigay sa inyo. Ganun naman yung sistema. No? So, ito ay naging kalakaran na. No? Kalakaran na nung panahon ng ating Panginoon. At bago pa nung nag-ministry ang ating Panginoon, ganun na yung practice nun. No? Kaya, nung time na nakita ito ng ating Panginoon, ay siyempre na nagkaroon siya ng feeling. No? Na huwag yung gawin yan dito sa tahanan ng ating Ama. Actually, yung mga paninda na yun, ano pa yun? Nandun pa yun sa labas. Parang tinatawag ito ng temple courts. No? Kasi yung mismong temple, hindi siya ganun kalaki, pero malaki. Malaki yung koridoryo. Kumbaga sa yung imagine nyo itong para tayo nga dito sa piazza, sa Nettuno. No? Malaking malaki. No? Tapos yung temple, papasok ka doon sa simbahan, dito sa San Pietro ba yun? Parang gano'n yung sinari niyan. So, nandun yun sa labas, yung mga nagtitinda. No? At iba-iba pa. No? Marami pang mga negosyo doon, baka may pagkain, hindi natin alam. No? Pero gano'n yung senaryo. No? So, ano yung mga gusto pa natin makita dito? No? Imagine niyo from all over the world, no? Alam naman natin, no? Kaya nga, alam niyo ba kung bakit ang mga Pilipino ay laging naiyahanin tulad tayo sa mga Israelites? No? Kasi nung araw, sabog-sabog talaga sila. Kung saan-saang lugar sila, no? Kalat-kalat sila. At pagdating ng mga peace na ito, uuwi sila doon sa Jerusalem. No? Di ba parang Pilipino din, no? Lahat ng panig ng mundo may Pilipino. No? Tapos pag Pasko o may okasyon, uwi ng Pilipinas. No? Parang ganun yung senaryo niya. No? At ang sabi doon sa isang istorya na tumanimik yung narinig,
yung Jewish historian na si Josephus, no? Halos aabutin ng 2 million. Imagine 2 million yung population. No? So, ang bawat bahay ay siguro, kung may kamag-anak, pulpak yun, punong-puno. No? So, ganoon kadami ang tao. No? At ito ay sa istorya po ng ating Panginoon, dahil nalalapit na rin naman yung mahal na araw, di ba? Lagi naman ganun yung senaryo natin, no? Nagsisimula doon sa mga ministry ng ating Panginoon hanggang doon sa mga araw bago siya ay mamatay. No? Dito sa John chapter 2, kung titingnan natin, yung unang himala, tingnan niyo yung mga Bible nyo. No? Doon sa John chapter 2 verse 1, nakalagay dyan yung unang himala ng ating Panginoon. No? Kung titingnan natin mga kapatid, ibang-iba po yung approach ni John compare doon sa mga synoptic gospel. No? Malimit din yung narinig yung mga synoptic gospel. Ano yung synoptic gospel? Matthew, Mark, no? And Luke. No? Matthew, Mark, Luke. No? Itong si John, iba yung style niya. No? At dito, inumpisahan ni John doon sa ministry ng ating Panginoon, doon sa himala niya. No? Yung himala niya doon sa wedding at dakinan. No? At pagkatapos nito, ito ay sinasabi nung sa mga pag-aaral, ito ay, di ba kung maaalala natin, ito ay between family and friends. No? Di ba, pinilit pa nga siya ni Mary, na sige na, gawin mo ng ano to, kundi mapapaya itong may kasal. Naalala niyo yung kwento na yun? Kaya ito ay miracle ng ating Panginoon doon sa mga kaibigan, no? Close relatives. No? Kung saan sikreto pa. No? Imagine, first miracle ng ating Panginoon, sikreto, no? Among friends and relatives. No? Pero yung senaryo na ipinapakita ni John dito, pagkatapos ng senaryo na yun, dito, sino ba ito? Biglang nagtaob ng nagtaob siya ng mga lamesa, hinampas niya yung mga hayop, alisin yung lahat, di ba? So, alam niyo yun, yung from doon sa sikreto lamang ito, bigla siyang nagpakita sa mga tao. No? At alam niyo ba, yung second miracle ng ating Panginoon, yung second miracle ng ating Panginoon is yung feeding na. Feeding of the 5,000 na. So, ang dami na. No? From sikreto, eto na, ang dami nang nakaalam. No? So, ang ipinapakita dito mga kapatid is, this is the start, no, of the ministry. No? And the start of the ministry of our Lord Jesus Christ start from Jerusalem, start from the temple. At ano ba yung ipinapakita dito mga kapatid? Ang konteksto po nito is the cleansing of the temple. Yung paglilinis, yung pag-aayos ng templo. At mga kapatid, as we study this, meron po tayong mga aplikasyon at ito po yung maganda nating makita. No? Bakit ba natin ito pag-aaralan? Bakit ano ang kinalaman nitong istorya ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay ngayon? So, meron pong doon sa cleansing of the temple, makikita po natin yan in verses 13 to 17. No? Sundan niyo po ako. In verses 13 to 17, tingnan po natin ito. At meron pong dalawang concern dito. Yung una is yung issue na nagalit ang ating Panginoong Hesus. No? Bakit parang ang dating kasi sa mga tao, parang pag-adjust ka, hindi ka pwedeng magalit, lalo si Jesus Christ, no? Ang Diyos ay pag-ibig, no? Parang sabi natin na unlikely na magagalit, no? Pero mga kapatid, nakita naman natin, no? The anger itself is, no? Hindi ito nagalit siya dahil kung ano lamang. Nagalit siya doon sa ginagawa, no, ng mga tao sa templo. No?
So, sabi doon sa James 19, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. No? Ito naman yung sinasabi sa atin. Pero, ang madalas kasi, lalo doon sa mga senaryo na parang pilosopuhan, no? Madalas natin na-encounter minsan yung mga ganyan. No? Sasabihin, kung ang Diyos nga, si Jesus nga nagalit eh. Ako pa kaya, tayo pa kaya. No? Pero kung tayo ay tulad natin ng mga mananampalataya at nakakapag-aral tayo ng Biblia, hindi malayo-malayo po yung uri ng pagkagalit ng ating Panginoong Hesus doon sa uri ng pagkagalit na meron tayo. No? Tayo madalas nagagalit kasi hindi tayo ginawa tayo ng hindi maganda. Merong nainis tayo, pero iba po yung galit ng ating Panginoon. No? At when it comes to sin, mga kapatid, lagi natin naririnig that God hates the sin, but love the sinner. No? Yung tao, mahal niya. Galit siya doon sa ginagawa ng tao. Diba? So, dito mga kapatid, nakikita po natin dito na yung galit ng ating Panginoon, madalas din natin narinig yan sa ating mga Sunday school, is a righteous anger. No? Dahil siya ay matuwid, dahil siya ay tapat, nagalit siya dahil hindi ayos po yung ginagawa ng mga tao. So, yun yung isang issue. Ang pangalawa is concerning the church. Ano ba yung purpose ng church? Hindi ko alam kung aware kayo dun sa mga ibang denomination. Mayroong isang denomination na malaki sa Pilipinas na ganyan din. May tindahan sa labas, tapos sa loob, may temple. Yung simbahan nila, parang ganyan. No? So, iba-iba yung pamamaraan ng mga tao. Iba-iba yung mga pamamaraan ng mga simbahan. No? Pero ano ba ang purpose ng church? In Acts chapter 2 verse 42, ang sabi dito, inilaan nila ang mga sarili nila upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Walang sinabi dito patungkol sa magtinda kayo ng ganito. Minsan, nakakalungkot talaga minsan nababalikan natin yung mga past experience natin, na bagaman tayo yung nasa church, mayroong mga tao na kaya pumapasok sa church kasi ang dami nilang membro, Pag may mga negosyo kasi yung mga yun, kliyente ko na tong mga to. Tapos may mga patol, kaya ang dami magpapatol. Magkukunti yung mga membro, ayaw na. Doon na sila sa madami. Kasi mga walang sumasama sa mga tour. So, ganyan yung gusto natin ipakita dito. Ano ba ang purpose ng church? Ano ba yung dahilan ng pagtitipon? Ano ba yung dahilan kung bakit nagpupunta sa church? So, nakita natin dito, the teaching. Importante po yung may teaching. Pangalawa is the developing of the believers, development of the believers. Tapos may fellowship. Kaya nga napakahalaga mga kapatid ng mga pagtitipon, at yung pananalangin. Sama-samang prayer mga kapatid. So, ang kaibahan po, minsan kasi ang nakikita ng maraming tao, akala nila the church is like a social club. Mga organisasyon lang. Mga kapatid, ibang-iba po ang kalagayan dapat, o ang pagkaintindi natin sa church. Hindi po ito samahan lamang, hindi ito organisasyon, hindi ito yung may presidente tayo, hindi ito yung may mga officer. Mga kapatid, we are a living organism. Buhay po tayo bilang church. At tayo ay hindi tayo nagsisipag dahil masabi na magaling tayong leader, nagbibigay tayo dahil gusto natin magpasikat. Hindi po. Tayo ay lahat ng ginagawa natin ito ay dahil sa pag-ibig at dahil po sa paglilingkod sa Diyos. We are not
social club. No? So, mga kapatid, everything the church does needs to be the light. No? Needs to be in the light and of the truth. No? Kaya nga tayo, ang tawag sa atin? We are the salt. No? We are the salt. We are the light of the world. No? Kaya nga mga kapatid, malaki po ang dapat ginagawa ng church. No? At sa atin, no? Lalo kung tayo ay may mga bagong aspiring member. No? Halimbawa, ikaw ay nagsasaliksik. No? Madalas kong marinig yung mga salitang yan. Nagsasaliksik ka, naghahanap ako ng talagang church, yung tunay na church. No? Kung dapat makita natin mga kapatid na ano ba ang purpose ng church? Nagtuturo ba yung church? No? Yung pastor ba doon, ano ba, nagtuturo ba ng naaayon sa Biblia? Meron bang paglago? Merong pag-aaral? Kung hindi mga kapatid, hindi po yun ang church. No? Ang kadalasan kasi ngayon, ang maraming churches, and even the mega churches, no, ang nangyayari, aaten ka, makikinig ka, mag-ooperate ka, uwi ka na. Ganyan po ang setup ng napakaraming mga churches. No? Wala na bang ibang pagkakataon pa para ikaw ay matuto. Kaya nga mga kapatid, yung panawagan po natin sa atin bilang church, kahit tayo ay kukunti, yung mga pagkakataon na may mga pag-aaralan, i-take po natin yung opportunity. Kasi hindi po lahat ng mga churches ay nakakapag-offer ng mga pagtuturo. Hindi lahat may Sunday school, hindi lahat mayroong devotion, hindi lahat may Bible study. Kadalasan ngayon, makikinig ka ng sermon, mag-ooperate, uwi na. Ganun po yung setup ngayon at wala na iba pang activity. Kaya nga mga kapatid, yung ginagawa natin as a church, ay makita natin yung issue o yung kaibahan natin. Ano yung dapat ba na nating kalagayan bilang isang church. At yung pangalawa dito mga kapatid, nakita natin yung pag-cleanse. Kasi doon pa lang mga kapatid, di ba, yung mga nagdaang mga messages natin, nakita natin yung our body is the temple of the Holy Spirit. So kailangan natin magkaroon ng pursuit of holiness, yung cleansing, yung pag-iwas natin sa kasalanan, pagtalikod natin, yung paglilinis ng Diyos sa ating mga buhay. So nakita natin, yun yung analogy nitong unang aksyon ng ating Panginoon. Gusto niya malinis, gusto niya maayos ang templo. At yun yung gusto niya sa bawat isa sa ating mga kapatid. At yung pangalawang issue dito, yung prophecy. Ang sabi nung mga tao doon, mga Saduceo at mga Pariseo na Pharisees na kasama na nakausap ng ating Panginoon. Ano bang sign? Bigyan mo kami ng sign. Samantalang pagkatapos nitong mga to, nung pag-uusap na to, ang dami pang ginawang sign ng ating Panginoon. Pero wala naman eh. Iba kasi yung hindi naniwala sa ayaw maniwala. Malaki ang kaibahan nun, yung hindi naniwala sa ayaw maniwala. Kasi pag ayaw maniwala, kahit nakikita niya na ng napakaraming sign, saradong isip, ayaw, may denial. At yun yung mga leader. Ganoon yung kaisipan ng mga leader. Ayaw nilang maniwala. Kaya dito nga mayroon pang nabanggit kung ang ating Panginoon, kung ipinakita daw yung mga sign doon sa Sodom and Gomorrah, maraming nagbago sila. Pero dito, sa mismong bayan ng ating Panginoon, ang dami niyang pinakita, hindi pa rin sila naniwala. So, when it comes dun sa prophecy, ang sabi, ang ating Panginoon, nung sinabi niyang gigibain niyo itong templong ito, at sa loob ng 3 araw ay bubuwin ko. Hindi naman niya sinasabi, sabi niya 46 years na ginawa itong templong ito, pero actually, iba
even 46 years, brothers and sisters, hindi po yung completely nagawa. Hindi po naibalik ang templo doon sa dati niyang ganda during the time of Solomon. No? Pero imagine, 46 years na nilang nire-restore. No? Pero sabi ng ating Panginoon, 3 days. No? Kaya nga siyempre, yung mga temple priest na yun, sabi niya, 46 years, sasabihin mo, 3 araw, ano ka ba? Nahihibang ka ba? Pero our Lord is pertaining to His body. No? Yung kanyang katawan, no? Na after 3 days, siya ay muling mabubuhay. No? So mga kapatid, bakit hindi nila maunawaan? So when it comes to our application sa ating mga buhay, no? Kapag hindi po tayo nagkaroon ng mas malalim na pag-aaral, mga kapatid, yung mga ebidensya hindi po sasapat. Kailangan kasi natin mismo, na tayo mismo yung sa sarili natin yung mag-aral. So ito ay may kinalaman sa ating pag-aaral, no? Our study, our meditation, our internalization of the Word of God. Kasi ang problema sa atin, no? Tuwing Sunday lang tayo hahawak ng Bible. No? Tuwing Sunday lang tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. So, how about from Monday to Saturday? No? Tapos yung mga, minsan yung mga pag-aaral natin once a week, tapos na hindi pa tayo nakaka-attend. No? So, paano ang mangyayari sa atin, mga kapatid? Hindi tayo lalalim sa ating pananampalataya. No, hindi lalalim yung ating pangunawa, no? So mga kapatid, another concern here is yung hope, no? Imagine the resurrection of our Lord Jesus Christ, kung hindi po nabuhay ang ating Panginoong Hesus, baliwala po ang lahat. No? Lahat ng paglilingkod, pagpapagal natin, yung pananampalataya natin, baliwala ang lahat. Kasi di ko lang tayo. No? Yung hope, no? This is also pertaining for the hope for eternal life. No? Na meron tayong pag-asa sa ating Panginoong Hesus na tayo ay muling mabubuhay. Na hindi lamang natatapos ang buhay dito sa mundo. So, yaan yung hope na meron tayo. Kasi minsan, ang hope na alam ng maraming tao ay yung hope lamang na nahahawakan. Yung hope lamang na pinapangarap. Pero kapag ikaw ay naging tunay na mananampalataya at naunawaan mo yung mga pangyayari, no? Nakikita mo yung mga nangyari sa Biblia sa panahon ng ating Panginoong Hesus at ito ay nai-relate natin, no? Sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, yun ang ideal. No? Yun talaga yung purpose. Nung pagbabasa, no? Nung pakikinig natin, nakikita natin yung konteksto nun at nai-apply natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. No? Our hope, the promise, no? Na ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na meron pang buhay, mga kapatid. Hindi tayo pag namatay matutulog lang. Matutulog lang tayo, nandun lang tayo sa sementeryo, hindi po. Maagnas, magiging buto, hindi po. No? May paghuhukom. At meron ding kalalagyan ang mga tunay na mga mananampalataya, ang mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. So brothers and sisters, as a local church, no? Lagi natin sinasabi na tayo ang church, no? Hindi yung building. Saan man tayo, nasa lokal man tayo, nasa labas man tayo, no? Ang bawat isa sa atin ang bumubuo ng church. Amen? And in our message today, in our lesson, the Lord cleanses the church. At yun po yung din dapat ginagawa natin. We must remain clean. Pag sumikapan natin, no? Kung ang Panginoon ay inalis niya, pinalayas niya yung mga hindi karapat-dapat na aktibidades doon sa church. Kaya nga, dito sa church, no, nakwento ko sa inyo noon na pinapagamit nila ito sa hindi magandang paggamit. No? Hindi po tama yun, mga kapatid, kasi no,
sa panahon na ginagamit ng church, no? Sa panahon na ito ay holy, no? Sinasabi ito ay tahanan ng Diyos, dito tayo sumasamba, dapat po ay manatili ang cleanliness, ang holiness ng sanctuary ito. At ang kaisipan kasi nila, hindi maganda kasi sasabihin nila nagiging holy lamang daw kapag may worship service. Hindi nila naiintindihan, hindi nila naunawaan na ng unang panahon, no? Na yung mga ginagamit, yung mga ginagamit sa mga ritual, talagang sacred na sacred. Pag nagkamali sila, namamatay sila, di ba? Tapos sasabihin na hindi mahalaga. No? Hindi po ganun. At tayo, sa makabagong panahon, no? Tayo po yung dapat nagpapakalunis. Mahirap man mga kapatid, no? Dahil sa bawat araw, no? Iba-iba yung kalagayan, iba-iba yung mga nakakasalamuha. Pero mga kapatid, dapat po tayo ay mayroong responsibility. No? Kaya nga, our responsibility, mga kapatid, is to stick. No? Manatili tayo doon sa sinumpaan nating responsibilidad. No? So ano yan, Pastor? No? Na sumuport tayo. Sumuport tayo sa church. Umattend tayo sa mga pagtitipon. No? Makipag-aralan tayo. No? Gawin natin yung ating partisipasyon. Gawin natin yung ating responsibilidad. Let us study, let us meditate the Word of God, no? And hope for the future. Minsan kasi, bakit tayo nawawalan ng pag-asa? Minsan, bakit parang nangihina tayo? Kasi, nadidrain po tayo dahil we lack. Nagkukulang tayo sa salita ng Diyos. Saan ba natin makikita ang mga pangako ng Diyos? Di ba sa Biblia? Kung kulang tayo sa pag-aaral, kung kulang tayo sa pagbabasa, mga kapatid, no? Magkakaroon po tayo ng panghihina. No? At yung fellowship, hindi pwede yung tayo ay laging, yung lagi ko namang sinasabi kung pwede naman. Kasi siyempre tayo may mga trabaho. No? Nung nakaraan na screening ko sa nung Friday, no? Ako po ay in-screening na for provisionary member. No? At yun nga kung piniprepare natin for ordination. Ang dami nilang ini-insist. No? Dapat ganito, Pastor, dapat ganito. Sabi ko, iba po ang konteksto ng church natin sa Italy. Hindi po tayo magmukha ng nasa Pilipinas na laging pwedeng tuwing araw ng linggo walang trabaho. Doon po, karamihan po ay may trabaho. At hindi po natin pwedeng gawin yung mga activity dyan sa Pilipinas at gawin natin dyan dito sa Italia. Hindi po laging pwede. No? May mga consideration. No? Kahit nga yung communion natin, no? Linggo-linggo daw gawin natin. No? Kaya nga tayo may communion Sunday. Pag linggo-linggo natin ginawa, hindi na communion Sunday lalagay ko doon. No? Communion every Sunday na lalagay ko. No? Sabi ko kasi, iba yung nakagisna na natin dito, wala naman yan sa dalas eh. Oo, sinabi ng ating Panginoon na remember niyo, wala, madalas nga, wala naman sa puso't isipan natin. So, mga kapatid, ang importante po ay kung ano ang laman ng puso natin, kung ano ang laman ng ating isipan. No? Kung paano tayo nagpaparticipate, kung paano natin siniseryoso ang ating membership. Yung ako, kabilang ako sa church, I must do my responsibility. No? Meron akong responsibilidad, meron ako, kabahagi ako dito. No? Sana po yun po yung makita natin. So brothers and sisters, pray that as a church, we must continue to seek for the purpose, no? And always be focused on teaching and preaching of the Word of God. Ang problema po kasi, ang gusto lamang nating marinig ng mga preaching ay yung mga thanksgiving, yung mga blessing,
Gusto natin yung mga prosperity na pagpapalain tayo, yung mga ganyan. Pero mga kapatid, hindi lamang po yun yung tinuturo ng Biblia. Marami pong tinuturo ang Biblia na mahirap sundin. At marami sa atin talaga yung mahihirapang sumunod. Wala pong exempted. Higit lalo yung mga leaders natin, kaming mga leaders. Mas mahirap yung mga inatas at yung mga expectation. So mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, ang patuloy na panawagan po sa atin ng Panginoon, that we are the church, He cleanses the church. Bago siya magsimula ng kanyang mga miracle, inayos niya yung church. Bago siya namatay sa krus, inayos niya ang church. At siya ay namatay para sa church, mga kapatid. Kaya po, malaki ang responsibilidad natin as part of the church. Kaya wag po natin babaliwalain. Wag natin babaliwalain. Tayo ay bahagi. Minsan nga, yung mga hindi patunay na church, sila yung mga proud na proud. Proud to be. Diba? Ang dami-dami nilang mga sticker, ang dami-dami nilang mga slogan. Napaka-active nila. Pero yung mga churches na sabihin natin na nadoon sa tamang kalagayan, nasa tamang doktrina, sila pa yung mga masyadong nagiging, sabihin natin, hindi ganun kaseryoso. So mga kapatid, maging hamon po sa atin ito. No? Maging hamon po sa bawat isa sa atin na patuloy tayong manalangin. Patuloy natin panghawakan ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, for us to obey and for us to have the ability to fulfill the promises of God in our lives. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.